Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito, kung saan ang karangyaan ay may tinatagong anino at ang katotohanan ay matatagpuan sa pinakaordinaryong anyo. Sabi nila, ang yaman ay nasusukat sa dami ng iyong pera. Pero paano kung ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita lang kapag wala na sa kanya ang lahat? Ito ang kwento ni Amor de la Vega sa Ang Prinsesa, at ang basahan, ang mga ilaw mula sa kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa paligid ni Amor de la Vega. Ang mahinang bulungan ng mga nagkakasiyahang panauhin at ang tunog ng mga kopang nag-uumpugan ay musika sa kanyang pandinig. Suot ang isang mamahaling damit na niyari pa ng isang sikat na designer, siya ang sentro ng atensyon sa gabing iyon, isang prinsesa sa kanyang palasyo. Ngumiti siya nang buksan ng isang waiter ang isang bote ng champagne. Ang tunog ng pagputok nito ay hudyat ng isa na namang gabing puno ng karangyaan at walang alalahanin. To Amor! Ang pinakamagandang bulaklak ng pamilya de la Vega! Sigaw ng isa sa kanyang mga kaibigan. Itinaas ni Amor ang kanyang kopa. Handa nang makipagtagay nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na purse. Isang pamilyar na numero ang tumatawag, ang personal na sekretarya ng kanyang ama. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Gabi na at oras ito para sa kasiyahan, hindi para sa negosyo, ngunit may kung anong kaba siyang naramdaman. "Excuse me," mahina niyang sabi sa mga kaibigan bago lumayo sa ingay. "Hello?" Sagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Napakunot ang noo ni Amor. "What about Papa? May kailangan ba siya?" "Ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa Makati Medical Center." "Agad-agad po." "Si Don Ricardo po." Inatake sa puso sa opisina niya. "Nana," bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Ang kopang hawak niya ay biglang bumitaw sa kanyang nanginginig na kamay. Nagkalat sa mamahaling sahig na gawa sa marmol ang basag na kristal at ang ginintuang likido. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang kanyang buong mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang amoy ng antiseptic ang sumalubong kay Amor pagdating niya sa ospital. Isang amoy na kasalungat ng pabangong nakasanayan niya. Nakita niya si Victor Montenegro, ang Chief Financial Officer ng kanilang kumpanya, at ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama na nakatayo sa labas ng emergency room. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Tito Victor, kamusta si Papa?" tanong ni Amor, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ni Jacob, si Ja, ni Victor. "He's stable for now, Hija. The doctors are doing everything they can. Huwag kang mag-alala, malakas si Ricardo." Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Amor sa mga salita nito, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Habang naghihintay sila ng balita mula sa doktor, nagpaalam si Victor na may tatawagan lang sandali. Pumunta ito sa dulo ng hallway. Sa hindi malamang dahilan, sinundan siya ng tingin ni Amor. Narinig niya ang pabulong nitong boses. Kahit hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, yes, nangyari na. Everything is proceeding as planned. Huwag kang mag-alala. The old man won't be a problem anymore. Napakunot ang noo ni Amor. Sino ang kausap nito? Anong plano ang sinasabi niya? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, bumalik na si Victor na may ngiti sa labi. Isang ngiti na sa unang pagkakataon ay hindi niya nagustuhan. Ang mga mata nito, bagamat nagpapakita ng pag-aalala, ay may tila malamig na kalkulasyon sa likod. Nang sa wakas ay pinayagan na siyang makita ang ama, halos madurog ang kanyang puso. Si Don Ricardo de la Vega
Ang hari ng kanilang imperyo ay nakahiga ng walang malay, napapalibutan ng mga makina na tumutunog sa bawat paghinga niya. Hinawakan ni Amor ang kamay ng ama. Malamig ito. Sa tabi ng kama, nakita niya ang briefcase ng kanyang ama na dinala ng sekretarya nito. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles, may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang financial report. Puno ito ng mga pulang marka at sulat kamay ng kanyang ama sa gilid. Mga numero na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga ito. At sa huling pahina, isang maliit na tala na isinulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Victor? Montenegro? Imposible. Paulit-ulit na binasa ni Amor ang mga salitang iyon. Ang taong itinuring nilang pamilya. Ang kanang kamay ng kanyang ama. Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Kinagabihan, sa kanyang malawak na silid, hindi na marangya ang tingin ni Amor sa paligid. Ang bawat bagay ay tila isang paalala ng kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng walang alam. Isang prinsesang nabuhay sa isang kastilyong gawa sa salamin na ngayon ay basag na. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa kanyang drawer. Nang walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang kanyang mahabang, alon-along buhok. Bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay simbolo ng pagluluksa sa kanyang dating buhay. Nang matapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Isabel. Isa. Huminto siya saglit, humugot ng malalim na hininga, at ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng determinasyon. Tulungan mo ako. Kailangan kong makapasok sa De La Vega Holdings bilang isang janitor. Now, tinanggal ni Isabel ang lahat ng bakas ng pagiging isang Amor de la Vega. Ang mamahaling foundation ay pinalitan ng murang pulbos na hindi bumagay sa kulay ng kanyang balat. Ang kanyang buhok na ginupit ay sinuklay sa paraang magulo at walang ayos. Ang damit na ibinigay sa kanya ay luma, amoy aparador, at ang tela ay magaspang sa kanyang balat na sanay sa seda at satin. Sigurado ka ba talaga dito, Amor? Tanong ni Isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang inaabot ang isang pekeng ID na may pangalang Ami Mendoza. Tumango si Amor kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay gustong umatras. Wala na akong ibang paraan, Isa. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang unang pagtapak ni Ami sa lobby ng De La Vega Holdings bilang isang empleyado ng janitorial services ay parang isang sampal mula sa realidad. Ang sahig na dati niyang tinatapakan gamit ang kanyang mga sapatos na Manolo Blahnik ay ngayon ay kailangan niyang pakintabin. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay dumadaan lang sa kanyang tabi na parang hindi siya nag-exist. Ang kanyang supervisor, si Leo Corpuz, ay isang lalaking tila nililok mula sa bato. Ang kanyang mga braso ay matipuno. Ang kanyang mga kamay ay makapal at halatang sanay sa mabibigat na gawain. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Ami Mendoza? Tanong nito. Ang boses ay magaspang at walang emosyon. Opo, sir. Sagot ni Ami. Nanginginig ng bahagya. Hindi ngumiti si Leo. Itinuro nito ang isang cart na puno ng mga gamit panlinis. Area mo ang lobby at ang mga banyo sa ground floor. Gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig bago matapos ang araw. Malinaw? Opo, siya. Ang unang oras ay isang purong pagpapahirap. Hindi marunong si Ami gumamit ng floor polisher. Ang mabigat na makina ay tila may sariling isip. Gumigewang-gewang at halos matumba siya ng ilang beses. Ang kanyang mga kamay, na dati ay para lang sa paghawak ng mga kopa ng champagne, ay namula at nagkapaltos. Habang nagpupunas siya ng sahig malapit sa elevator, isang grupo ng mga babaeng naka-corporate attire ang lumabas.
Isa sa kanila ay si Maricar, isang executive na dati niyang nakakasama sa mga party. Yak! Ang baho naman dito. Maarteng sabi ni Maricar, takip-takip ang ilong. Sa kamalasan, sa pag-atras ni Ami para bigyan sila ng daan, nasagin niya ang timba ng maruming tubig. Tumalsik ito at nabasa ang dulo ng puting-puting pantalon ni Maricar. What the hell? Sigaw ni Maricar. Napatingin ito kay Ami na may sukdulan na pandidiri. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Boba, magkano ba sa tingin mo ang halaga ng pantalon na to? Siguro katumbas na ng isang taon mong sweldo. Datkor, daibingaribo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, ako si Amor de la Vega at mas mahal pa ang sapatos ko sa buong buhay mo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya si Amor ngayon, siya si Ami. Yumuko siya at sinabing, sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Ang paghingi ng tawad ay parang lason sa kanyang dila. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap. Dumating si Leo. Ang mukha ay mas madilim pa sa kanina. Nakita niya ang eksena. Nang makaalis na si Maricar at ang mga kaibigan nito, hinarap siya ni Leo. Ang galit sa mga mata nito ay hindi maitago. Ano to, Mendoza? Unang araw mo pa lang, gumagawa ka na ng gulo. Mariin niyang sabi, hindi ito playground. Trabaho to. Kung hindi mo kayang gawin ang trabahong to, umuwi ka na lang at magluto. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Ami. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa katotohanan. Hindi niya talaga alam ang kanyang ginagawa. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Kinagabihan, nang halos wala ng tao sa gusali, dahan-dahan siyang pumuslit palayo sa kanyang area. Ang target niya, ang finance department sa 30th floor. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Tahimik ang hallway. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang paghinga at ang kabog ng kanyang dibdib. Nasa tapat na siya ng opisina ni Victor Montenegro nang biglang may isang anino na lumabas mula sa dilim. Napasinghap si Ami at napaatras. Gabi na. Hindi ito ang area mo. It is Meng. Ang boses ay pamilyar. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na mga salita kanina. Si Leo. Nakatayo ito sa harap niya. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya sa gitna ng dilim. Tinitigan siya nito na may halong pagdududa. Anong ginagawa mo dito, Ami? Tanong nito. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Sino ka ba talaga? Nakatitig si Leo kay Ami, ang babaeng puno ng misteryo na nasa harap niya. Bawat instinct niya ay sumisigaw na may mali. Isang baguhang janitor na sinusubukang pumasok sa opisina ng CFO sa kalaliman ng gabi? Imposible. Ngunit sa halip na isuplong ito, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumigil sa kanya. Naligaw lang po, sir? Nauutal na sagot ni Ami. Ang mga mata ay nakaiwas. Hinahanap ko po yung CR. Isang palusot na kahit bata ay hindi maniniwala. Pero sa hindi malamang dahilan, tinanggap niya ito. Ang CR ay sa kabilang dulo ng hallway, sabi ni Leo. Ang boses ay kalmado na. Bumalik ka na sa area mo. At sa susunod, huwag kang pupunta sa lugar na hindi mo sakop. Delikado. Tumango si Ami at mabilis na umalis. Iniwan si Leo sa dilim na nag-iisip. Sino ba talaga ang babaeng ito? May kung anong bigat sa kanyang mga mata, isang determinasyon na hindi nababagay sa isang simpleng tagalinis. Kinabukasan, pinanood ni Leo si Ami mula sa malayo. Nakita niya kung paano ito nahihirapan sa pagbubuhat ng mabibigat na basurahan. Nakita niya ang mga paltos sa kamay nito na pilit tinatago. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. At sa pagmamasid niyang iyon, isang alaala ang bumalik isang multo mula sa nakaraan. Ang mukha ni Clarice, ang dati niyang nobya. Maganda,
mayaman, at puno ng mga pangako. Minahal niya ito ng buong puso. Ngunit sa huli, iniwan din siya nito para sa isang lalaking mas mayaman. Hindi ka sapat, Leo. Sabi nito sa kanya noon. Hanggang dito ka na lang. At ako, para ako sa itaas. Simula noon, nagtanim siya ng pader sa kanyang puso laban sa mga mayayaman. Para sa kanya, lahat sila ay mapagmataas, makasarili, at walang puso. Tiningnan niyang muli si Ami. Mahirap ito, oo, pero mayroon itong determinasyon na parang nanggagaling sa ibang mundo. Isang tapang na hindi niya maintindihan. Kinagabihan, nang paalis na ang karamihan sa mga empleyado, isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa basement. Isang lumang tubo ng tubig ang pumutok. Bumuhos ang tubig na parang talon. Mabilis na binabaha ang sahig. Lahat ng maintenance. Sa basement! Sigaw ni Leo sa kanyang radyo. Pagdating niya roon, nakita niya si Ami na naroon na. Sa halip na matakot o tumakbo palayo, kumuha ito ng timba at nagsimulang maghakot ng tubig. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na! Sigaw ni Leo sa gitna ng ingay. Kailangan niyo po ng tulong! Sigaw pabalik ni Ami. Basang-basa na ang damit ngunit walang pakialam. Magdamag silang nagtrabaho. Si Leo, kasama ang kanyang mga tauhan, ay inayos ang sirang tubo. Si Ami naman, kasama ang iba pang janitor, ay walang tigil sa paglilinis ng baha. Nang matapos ang lahat, halos madaling araw na. Pagod na pagod sila, marumi at basang-basa. Salamat sa tulong kanina, sabi ni Leo, habang sabay silang nagpapahinga sa may fire exit. Trabaho ko po yon, sagot ni Ami, nakatingin sa malayo. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Pagkatapos, tinanong muli ni Leo ang tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit ka nandito, Ami? Ang totoo, huminga ng malalim si Ami. May malaki po akong pagkakautang. Kailangan kong tulungan ang pamilya ko. Ang tatay ko po, may sakit, may kasinungalingan sa mga detalye. Ngunit naramdaman ni Leo ang bigat ng katotohanan sa kanyang emosyon. Ang sakit, ang desperasyon, lahat ay totoo. Umakyat sila sa rooftop ng gusali para magpahangin. Mula roon, tanaw nila ang libo-libong ilaw ng Makati. Dito sa itaas, tila sila lang ang tao sa mundo. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanila. Nanginginig si Ami sa ginaw. Walang imik na hinubad ni Leo ang kanyang jacket at ipinatong ito sa balikat ni Ami. Nagulat si Ami. Magkasakit ka. Bawas pa sa tao ko, sabi ni Leo, na parang galit pa at umiwas ng tingin. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. May alala, Don. Ngumiti si Ami sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Isang tunay na ngiti, at sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang isang ganda na hindi niya napansin noon. Habang pabalik sila sa elevator, sa isang madilim na sulok ng hallway, natanaw nila si Victor Montenegro na naglalakad. Huminto ito nang makita sila. Tiningnan nito si Ami. Nasuot ang jacket ni Leo. Pagkatapos ay tumingin ito kay Leo. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Isang ngisi na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Leo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, ang simpleng pagtulong niya kay Ami ay simula ng isang malaking gulo. Ang init ng jacket ni Leo ay tila nanatili sa balat ni Ami hanggang sa pag-uwi niya. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at panganib, ang maliit na sandaling iyon sa rooftop ay parang isang kanlungan. Ngunit kasabay nito, ang ngisi ni Victor Montenegro ay parang isang malamig na anino na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan, pumasok si Ami na may panibagong determinasyon. Hindi na siya ang Ami na takot at nalilito. Ngayon,
Isa siyang mangangaso. Naghahanap ng kahit anong maliit na bakas. Ang kanyang pagkakataon ay dumating nang utusan siyang linisin ang mga opisina ng mga executive, kabilang na ang opisina ni Victor. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang tinutulak ang cart papasok. Ang opisina ay malinis at organisado. Isang refleksyon ng utak ng taong nagmamay-ari nito. Sa gilid ng mesa ni Victor, naroon ang isang paper shredder. Puno na ang lalagyan nito habang itinatapon niya ang mga pinira-pirasong papel sa malaking basurahan. Sinadya niyang hulugin ang ilan sa mga ito sa sahig. Gamit ang kanyang katawan para harangan ang view mula sa pinto, mabilis niyang dinampot ang ilang piraso at ipinasok sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Paglabas niya ng opisina, halos mabangga niya si Victor. "Oh, sorry," sabi ni Victor, ngumingiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Mag-iingat ka, Miss Anarde." Tumango lang si Ami at nagmamadaling umalis. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Kinahapunan, nagkasabay sila sa elevator. Si Ami, si Victor, at 2 pang empleyado. Nang bumukas ang pinto sa 15th floor at lumabas ang 2, silang 2 na lang ang natira. Biglang nagsalita si Victor. Bumasag sa katahimikan. "Ikaw si Ami, hindi ba?" "Ang bago nating kasama." "Opo, sir." Magalang niyang sagot. Nakatingin sa sahig. "Kamusta naman ang trabaho? Mahirap ba?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring simpatiya. "May pamilya ka ba, Ami?" Naramdaman ni Ami ang bitag. "Opo, sir. Nasa probinsya po." "Ah, kaya ka nagsisikap dito sa Maynila para sa kanila." Tumango-tango si Victor. "Alam mo, ipinapaalala mo sa akin ang kabataan ng ating mahal na si Don Ricardo. Nagsimula rin siya sa wala. Napakabuting tao. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya." Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Ami. Gusto niyang sumigaw, ngunit pinanatili niya ang kanyang blankong ekspresyon. "Ganoon po ba, sir? Sana po gumaling na siya." Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Bago lumabas si Victor, lumingon ito sa kanya. "Magpakabait ka, Ami. Sa mundong ito, ang mga taong mabait at masipag ang siyang umaasenso." Isang babala ba iyon? O isang pagsubok? Pagkaalis ni Victor, isang kamay ang biglang humila sa braso ni Ami papunta sa isang tagong sulok. Si Leo. Ang mukha niya ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Nakita kitang kausap si Montenegro. Anong sinabi niya sa'yo?" "Wala po, sir. Kinamusta niya lang po ako." "Makinig ka sa akin, Ami," mariing sabi ni Leo. "Huwag na huwag kang lalapit sa taong yan. Mukha siyang kaibigan, pero isa siyang pating na nag-aabang ng mabibiktima. Lumayo ka sa kanya." Napatingin si Ami sa higpit ng pagkakahawak ni Leo. May halong inis at pag-aalala sa boses nito. Isang parte sa kanya ang natuwa sa atensyon na iyon, ngunit mas nangingibabaw ang takot. Alam ni Leo na mapanganib si Victor, ngunit hindi nito alam ang buong katotohanan. Kinagabihan, sa isang maliit at murang coffee shop, dali-daling nagkita sina Ami at Isa. Inilabas ni Ami ang mga pinira-pirasong papel. "Ito lang ang nakuha ko," sabi niya. Gamit ang tiyan at tape, maingat nilang pinagdikit-dikit ang mga piraso na parang isang puzzle. Matapos ang halos 1 oras, nabuo nila ang isang bahagi ng dokumento, isang bank transaction. May pangalan ng isang kumpanya, Azure Peak Holdings, basa ni Isa. "Never heard of it. Mukhang shell company sa ibang bansa." Ito na, ang unang totoong ebidensya. Habang naglalakad pa uwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, may naramdaman si Ami na kakaiba. Isang halo ng takot at tagumpay. Papalapit na siya sa katotohanan. Hindi niya namalayan, ang kanyang telepono ay nag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito
Inaakalang si Isa ang nag-text. Ngunit ang numero ay hindi rehistrado. Binuksan niya ang mensahe. 2 pangungusap lang. 2 pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa buong niyang katawan. Alam ko kung sino ka. Lumayo ka. Kung gusto mo pang mabuhay. Mula sa pananaw ni Leo Corpuz, ang araw ay nagsimula tulad ng dati amoy ng kape. Ingay ng mga makinang panlinis at ang pamilyar na bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Ami. Nakita niya itong pumasok. Ang mukha ay maputla at ang mga mata ay balisa. Bawat galaw nito ay tila may kasamang takot. Hindi na ito ang babaeng may determinasyon na nakita niya sa rooftop. Ngayon, para itong isang ibon na may bali ang pakpak, handang lumipad palayo sa anumang bigla ang galaw. Ang text message. Hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit nararamdaman niya ang epekto nito. Mendoza, tawag niya. Sinubukang gawing normal ang kanyang boses. May problema ba? Umiling si Ami, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang walis ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Wala po, sir. Okay lang po ako. Hindi siya kumbinsido. Buong umaga, hindi niya ito tinantanan ng tingin. Ang instinct niya bilang isang protector ay biglang umusbong. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kinahapunan, inutusan niya si Ami na tulungan siyang mag-inventory ng mga lumang gamit sa bodega sa basement. Isa itong madilim at malawak na lugar na puno ng mga nagtataasang estante ng mga kahon at mga sirang kagamitan. Isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Dito ka lang sa listahan, ako na ang aakyat, sabi ni Leo, tinutukoy ang isang mataas na metal na hagdan. Habang isa-isa niyang tinatawag ang mga code ng mga gamit, naramdaman niyang may nagmamasid. Isang pakiramdam na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Lumingon siya. Ngunit wala siyang nakita kundi mga anino. Sir, parang may tao. Bulong ni Ami. Ang boses ay nanginginig. Hayaan mo na, sabi ni Leo. Kahit siya man ay kinakabahan, guni-guni mo lang yan. Itinuloy niya ang pag-akyat. Nasa pinakatuktok na siya ng estante nang biglang may marinig siyang malakas na kalabog. Ang isa sa mga gulong ng hagdan na dapat ay nakalak ay biglang umusad na walan siyang balanse. Sir! Sa isang iglap, ang buong estante na kinatatayuan niya ay nagsimulang gumuho. Ang mga mabibigat na kahon ay nagsimulang maglaglagan na parang mga bomba. Si Ami ay nasa ibaba, direktang nasa daraanan ng mga ito. Walang oras para mag-isip. Itinapon ni Leo ang kanyang sarili mula sa gumigewang na hagdan. Bumagsak siya sa sahig ng may sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, gumapang siya at itinulak si Ami palayo sa danger zone. Kasabay ng pagtulak niya, isang malaking kahon na puno ng mga lumang monitor ang bumagsak sa eksaktong lugar kung nasaan sila kanina. Ang tunog ng nabasag na salamin at nayuping metal ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nakahiga sila sa sahig, magkadikit, ang alikabok ay lumilipad sa kanilang paligid. Ang puso ni Leo ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot-takot na baka nahuli siya ng isang segundo. Ami, okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay hingal. Dahan-dahang tumango si Ami. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakita ni Leo ang isang maliit na hiwa sa braso nito. Sanhi ng isang matalas na piraso ng metal. Ngunit bukod doon, ligtas ito. Inalalayan niya itong umupo. Nakita niya ang galos sa sarili niyang braso, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng muntik nang mawala. Salamat, bulong ni Ami.
Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Salamat, Leo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Dinala niya ito sa maliit na klinik ng kumpanya para gamutin ang sugat. Habang nililinis niya ang hiwa, ang kanilang mga balat ay nagdikit. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay hindi maitatanggi. Ang pag-aalala, ang takot, ang pasasalamat, lahat ay naghalo-halo sa hangin. Matapos gamutin ang sugat, natahimik sila. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Ang lahat ng pader na itinayo ni Leo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Wala ng amo at empleyado. Wala ng mayaman o mahirap. Tanging dalawang tao na magkasamang hinarap ang panganib. Hindi iyon aksidente, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay seryoso. May sumabotahe sa hagdan. Tumango si Ami. Alam niya, natatakot ako? Leo, pagamin niya. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto ni Leo ay alisin ang takot na iyon. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Ami. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang pagtanggap. At doon, sa ilaw ng isang maliit na bumbilya sa klinik, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pag-aalala, lumalim sa atraksyon, at nagtapos sa isang pakiramdam na pareho nilang hindi pa nararanasan noon. Isang halik na puno ng panganib at pangako. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hingal. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa sandali. Ang ringtone ng telepono ni Leo. Kinuha niya ito, medyo naiinis sa istorbo. Isang luma niyang kaibigan. Hello? Tol. Leo, hindi ka maniniwala kung sino ang nakita ko dito sa restaurant. Masayang sabi ng kaibigan niya. Sino? Si Clarice. Yung ex mo. Ang ganda pa rin, pre. At alam mo kung sino ang kasama niya? Yung boss niyo yata. Isang gwapong lalaki mukhang mayaman. Victor. Victor Montenegro. Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Leo. Bigla siyang nanlamig. Tumingin siya kay Ami, na nagtatakang nakatingin sa kanya. Ang init ng halik ay biglang napalitan ng yelo ng nakaraan. Si Clarice, si Victor, at si Ami. Lahat ay biglang nagkabuhol-buhol sa isang magulong koneksyon sa kanyang isipan. Ang mga pangalang Clarice at Victor ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Leo na parang sirang plaka. Bigla, ang babaeng kaharap niya, si Ami, ay naging representasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Kasinungalingan, panloloko, at ang posibilidad na siya ay ginagamit lang muli. Bumitaw siya sa pagkakahawak kay Ami, na parabang napaso. Ang init at koneksyon na naramdaman niya kanina ay biglang nawala, pinalitan ng isang malamig na pader ng pagdududa. Sir, may problema po ba? Tanong ni Ami. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit dahil sa biglaang pagbabago. Wala. Maikling sagot ni Leo. Umiiwas ng tingin. Tapos na tayo dito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ang pagbabago ay biglaan at malupit. Ang Leo kanina ay naging sir na ulit. Ang lambing ay naging yelo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Ami na tulala at nasasaktan, hindi maintindihan kung anong nangyari. Para kay Ami, ang ginawa ni Leo ay parang isang sampal. Ang halik na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa ay ngayon ay isa na lamang mapait na alaala. Nasasaktan siya, ngunit ang determinasyon niya ay mas naging matatag. Hindi ito ang oras para sa drama ng puso. Kailangan niyang mag-focus. Sa mga sumunod na araw, naging mahirap ang lahat. Si Leo ay naging mas strikto pa kaysa dati. Iniiwasan nito ang kanyang mga mata. Kinakausap lang siya kung kinakailangan at ang bawat salita ay may talim.
Nagpanggap si Ami na hindi apektado, ngunit bawat gabi, ang sakit ay naroon. Habang si Leo ay nilalamon ng sarili niyang demonyo, si Ami ay mas lalong nag-focus sa kanyang misyon. Ang insidente sa bodega at ang koneksyon ni Victor kay Clarice ay nagpatibay sa kanyang hinala na may mas malalim na dahilan ang lahat. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay personal. Isang gabi, sa halip na subukang pumasok sa opisina ni Victor, nagpasya siyang sundan ito. Gamit ang isang lumang sombrero at malaking salamin na bigay ni Isa, nag-abang siya sa parking lot. Nakita niya si Victor na sumakay sa kanyang mamahaling kotse. Sinundan niya ito gamit ang isang taxi, maingat na nagpapanatili ng distansya. Huminto ang kotse ni Victor sa isang eleganteng restaurant sa Bonifacio Global City. Nagtago si Ami sa kabilang kalye, sa likod ng isang poste. Makalipas ang ilang minuto, isang pamilyar na tao ang dumating at sinalubong si Victor sa labas ng restaurant, si Attorney Delos Reyes, ang abogado ng kanilang pamilya, ang taong pinagkakatiwalaan ni Don Ricardo sa lahat ng legal na bagay, ang taong kasalukuyang namamahala sa kanyang last will and testament. Nakita ni Ami kung paano sila nagkamay at nagbatian na parang matalik na magkaibigan. Pumasok sila sa loob, nag-uusap at tumatawa. Ang makita silang magkasama sa isang lihim na pagkikita ay parang isang kutsilyong sumaksak sa kanyang likod. Ang huling piraso ng tiwala na natitira sa kanya para sa mga taong malapit sa kanyang ama ay biglang gumuho. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono para kunan sila ng litrato. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Ito ang patunay ng pagkakanulo. Samantala, sa isang madilim na bar hindi kalayuan, mag-isang umiinom si Leo. Ang alak ang tanging paraan niya para patahimikin ang mga boses sa kanyang isipan. Ang alaala ni Clarice, ang mukha ni Victor, at ang mga mata ni Ami, lahat ay naghahalo-halo. Lahat ng mayayaman, manloloko. Bulong niya sa sarili. Paano kung si Ami ay kasabwat ni Victor? Paano kung ginagamit lang siya nito para makalapit sa impormasyon? Ang halik, ang takot, ang lahat. Paano kung isa lang iyong malaking pag-arte? Kinabukasan, hindi na natiis ni Ami ang pananahimik. Kailangan niya ng kasagutan. Hinintay niyang magkaroon ng pagkakataon na sila lang dalawa ang nasa maintenance room. Leo? Tawag niya. Hindi na ginagamit ang sir. Humarap ito. Ang mukha ay pagod at ang mga mata ay may bakas ng alak. Ano yun? Mendoza? Kailangan kong malaman, sabi ni Ami. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang loob. Bakit ka biglang nagbago? Pagkatapos ng nangyari, ano ang problema? Tinitigan siya ni Leo, ang mga mata ay puno ng sakit at galit. Gusto mong malaman ang problema? Tumawa ito ng mapait. Ang problema ay baka nagkamali ako sa'yo. Baka isa ka lang din sa kanila. Kanino? Naguguluhang tanong ni Ami. Sa mga taong ginagamit ang iba para makuha ang gusto nila. Sigaw ni Leo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Dahil natatakot akong, baka katulad ka rin niya. Bago pa man makapagtanong si Ami kung sino ang niya na tinutukoy ni Leo, bumukas ang pinto. Isang security guard ang pumasok. Hingal na hingal. Sir Leo, pinapatawag po kayo ng management. Pati po siya, sabi ng guard. Itinuturo si Ami. May mga pulis po sa itaas. May nawawala daw pong mahahalagang dokumento. At ang pangunahing suspek ay si Ami Mendoza. Ang paglalakad papunta sa conference room ay parang paglalakad papunta sa bitayan. Ang bawat hakbang ni Ami ay mabigat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Ang mga matang mapanghusga ng mga empleyadong nadadaanan nila ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa kanyang tabi, si Leo ay tahimik. Ang mukha ay hindi maipinta. Pagpasok nila sa conference room, naroon na ang lahat. Ang head ng HR,
Ang hepe ng security, 2 pulis, at sa gitna ng lahat, nakaupo na parang hari sa kanyang trono, si Victor Montenegro. Ang mukha ni Victor ay nagpapahayag ng malalim na pagkadismaya at kalungkutan, isang perpektong maskara. Miss Mendoza, simula NG Head, HR Head, may seryosong akusasyon laban sa'yo. Ipinakita sa malaking screen ang isang video mula sa CCTV. Isang babae na halos kasing height at kasing payat ni Ami, na nakatalikod at nakasuot ng uniforme ng janitor, kung saan nakatago ang mga sensitibong dokumento ng kumpanya. Hindi ako yan. Mabilis na tanggi ni Ami. Talaga ba? Tanong ni Victor. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng pahiwatig. Guards, pakitingnan ang locker ni Miss Mendoza. Isang guard ang umalis at bumalik makalipas ang ilang minuto. May hawak na isang maliit na USB flash drive. Nahanap po namin ito sa loob ng kanyang bag, sir. Isinaksak nila ang USB sa laptop. Ang laman, mga kopya ng mga financial statement, listahan ng mga kliyente at mga trade secret ng De La Vega Holdings. Lahat ng kailangan ng isang kakumpetensya para wasakin sila. Hindi yan sa akin. Itinanim lang yan dyan. Sigaw ni Ami. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Leo, naghahanap ng tulong. Ngunit nakita niya lang ang pagkalito at pagdududa sa mga mata nito. Ang puso niya ay nadurog. Nakakalungkot, sabi ni Victor, umiiling-iling. Binigyan ka namin ng trabaho, ng pagkakataon. At ito ang isusukli mo? Pagnanakaw? Ngunit sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang salita ang paulit-ulit na sinasabi ni Victor na nakakuha ng atensyon ni Ami. Pagnanakaw. Bakit pagnanakaw? Kung gusto niyang sirain ang kumpanya, hindi ito ang paraan. Ang mga dokumentong ito, kung ilalabas, ay magdudulot ng kahihiyan, ngunit hindi nito tuluyang ibabagsak ang isang higanteng korporasyon. Maliban na lang kung, at doon, habang nakatingin sa pekeng pag-aalala sa mukha ni Victor, biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa isipan ni Ami, ang mga pulang marka sa report ng kanyang ama, ang shell company na Azure Peak Holdings, ang pakikipagkita ni Victor kay Attorney Delos Reyes, ang aksidente sa bodega, ang text message. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw ng pera. Hindi rin ito tungkol sa pagbebenta ng sikreto sa kalaban. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki at mas masama. Biglang nagsalita si Victor. Sayang, ang kumpanya ay nalulugi na at ito pa ang nangyari. Dahil sa insidenteng ito, siguradong mas babagsak pa ang tiwala ng mga investor sa atin. Bagsak ang tiwala, babagsak ang presyo ng stocks. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat kay Ami na parang kristal. Ito ang plano. Ang pagnanakaw na ito ay isang palabas. Isang smokescreen. Ang tunay na layunin ni Victor ay sirain ang reputasyon ng De La Vega Holdings mula sa loob, palabasing hindi na ito matatag para bumagsak ang halaga ng mga shares nito sa stock market. At kapag bagsak na ang presyo, madali na itong bilhin ng kung sino mang kasabwat niya sa labas, isang hostile takeover. Hindi niya ninanakawan ang kumpanya. Dinudurog niya ito para mabili sa presyong basura. Kailangan na nating dalhin si Miss Mendoza sa presinto, sabi ng isang pulis. Tumayo si Ami. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya diretso kay Victor. Ngayon naiintindihan na niya ang lahat. Nang akmang hahawakan na siya ng pulis, isang boses ang pumigil sa kanila. Sandali. Si Leo. Tumayo ito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding panloob na laban. Tumingin ito sa mga pulis, sa management, at kay Victor. Kilala ko ang mga tauhan ko, sabi ni Leo. Ang boses ay matatag. Maaaring bago si Ami. Maaaring may mga pagkakamali siya pero hindi siya magnanakaw. Nagulat ang lahat, lalo na si Ami. Ako ang mananagot sa kanya. Pagpapatuloy ni Leo.
Hindi siya aalis dito hanggat hindi natin nakikita ang buong video ng CCTV, hindi lang yung putol-putol na parte. Natahimik ang lahat. Ang pagtayo ni Leo para sa kanya ay isang bagay na hindi inaasahan ni Ami. Matapos ang mahabang argumento, pumayag ang management sa takot na baka magkaroon ng issue sa labor. Pansamantalang hindi muna dadalhin si Ami sa presinto, ngunit suspendido siya at si Leo. Nang silang dalawa na lang ang natira sa hallway, hinarap ni Leo si Ami. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Puno ng mga tanong na hindi masabi. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ami. Ang boses ay mahina. Dahil kahit anong sabihin ng isip ko, may isang parte sa akin na nagsasabi ka ng totoo, sagot ni Leo. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan ko na ring malaman. May isang pagkakataon kang sabihin sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga, Ami? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, isang tulay na maaaring magdugtong sa kanila o tuluyang maghiwalay mula sa pananaw ni Leo Corpus. Ang tanong na binitawan niya ay hindi lang basta tanong. Ito ay isang sugal. Isang sugal sa kanyang instinct laban sa lahat ng sakit at pagdududa na dala ng kanyang nakaraan. Nakatitig siya kay Ami, pinagmamasdan ang bawat pagbabago sa ekspresyon nito. Naghihintay sa isang sagot na magpapatunay kung tama ba ang kanyang desisyon na ipagtanggol ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ami, ang takot at ang pagod. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Hindi Ami Mendoza ang totoo kong pangalan. Panimula nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. Kinabahan si Leo. May malapit akong kaibigan sa loob ng kumpanyang ito. Pagpapatuloy ni Ami, maingat na pinipili ang bawat salita. Ang pamilya niya ang nagmamay-ari nito. Nalaman niyang may mga irregularidad na nangyayari, lalo na sa pananalapi. Nalaman niyang may traitor sa loob. Ngunit wala siyang ebidensya at walang sino man sa board ang maniniwala sa kanya dahil bata pa siya at walang karanasan. Bawat salita ni Ami ay tumatagos sa isipan ni Leo. Isang kwentong hindi kapanipaniwala, ngunit sa kung anong dahilan, nararamdaman niya ang katapatan sa likod nito. Kaya pumasok ako dito, sabi ni Ami. Tinitingnan siya diretso sa mata. Nagpanggap akong janitor para mag-imbestiga, para tulungan siyang iligtas ang kumpanya ng kanyang pamilya. Ang pagnanakaw kanina, yung USB, lahat yun ay isang patibong. Isang palabas na gawa ni Victor Montenegro. Hindi binanggit ni Ami na siya mismo ang tagapagmana. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Masyadong malaking katotohanan iyon para tanggapin. Sa ngayon, ang kailangan niya ay hindi ang paghanga nito sa kanyang pangalan, kundi ang tiwala nito sa kanya bilang si Ami. Natahimik si Leo. Pinoproseso niya ang lahat. Ang babaeng akala niya ay isang simpleng janitor ay isa palang espiya na may mapanganib na misyon. Ang lahat ng kakaibang kilos nito, ang pagpunta sa opisina ni Victor, lahat ay nagkaroon ng saysay. Sino ang kaibigan mo? Tanong ni Leo. Umiling si Ami. Hindi ko pwedeng sabihin. Para na rin sa kaligtasan niya. Ito ang huling pagsubok. Maniniwala ba siya sa isang kwentong walang pangalan, walang mukha? Tanging salita lamang ng babaeng kaharap niya. Tinitigan niya ang mga mata ni Ami. Nakita niya roon hindi ang kasinungalingan, kundi ang bigat ng isang responsibilidad na hindi dapat nito pasan. Nakita niya ang tapang at naalala niya ang pakiramdam nang iligtas niya ito sa bodega, ang init ng halik nila sa klinik. Hindi iyon pag-arte. Huminga siya ng malalim at tumango. Hindi ko alam kung bakit, pero pinipili kong maniwala sa'yo. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mga labi ni Ami. Isang ngiting nagpagaan sa buong paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa, pero suspendido tayo. Sabi ni Leo, paano tayo kikilos? Mas mabuti nga yun, sagot ni Ami. Hindi nila tayo paghihinalaan. Ngayon,
Kailangan nating mag-isip ng plano. Kailangan nating mahanap ang tunay na ebidensya laban kay Victor bago niya tuluyang maibenta ang kumpanya. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na apartment ni Leo ay naging kanilang headquarters. Gamit ang laptop ni Ami na dala ni Isa, sinimulan nilang pagtagpi-tagpiin ang lahat ng impormasyon. Ang Azure Peak Holdings, ang lihim na pagkikita ni Victor at Attorney Delos Reyes, ang timeline ng mga kahina-hinalang transaksyon. Ang kanilang relasyon ay nag-iba. Hindi na sila amo at empleyado. Hindi rin sila basta magkasintahan. Sila ay naging magkakampi, nagtutulungan, nagtatalo sa mga ideya, at sa gitna ng lahat, ang kanilang koneksyon ay mas lalong lumalalim. Isang gabi, habang abala sila sa pag-aaral ng mga dokumento, hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Huminto sila pareho. Tumingin si Leo kay Ami. Ami, sabi niya, ang boses ay seryoso tungkol sa nangyari sa klinik at sa biglaang pagbabago ko. Tumango si Ami. Naghihintay. May nakaraan ako. Pag-amin ni Leo. Isang babaeng minahal ko na iniwan ako para sa pera. Nang marinig ko ang pangalan ni Victor kasama ng pangalan niya, natakot ako. Natakot akong baka maulit lang ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Ami. Pero mali ako. Iba ka. At ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo to. Bago pa man makasagot si Ami, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Isa. Ang mukha ni Isa sa screen ay puno ng pag-aalala. Ami! Sabi ni Isa. Ang boses ay nanginginig. Kailangan mong malaman to. Si Tito Ricardo. Biglang lumala ang kondisyon niya. At nangyari yon pagkatapos lang siyang bisitahin ni Victor Montenegro ng mag-isa. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Ang panganib ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ngayon, buhay na ng kanyang ama ang nakataya. Ang balita tungkol kay Don Ricardo ay nagtulak kina Ami at Leo na kumilos ng mas mabilis at mas desperado. Wala nang oras para mag-ingat. Kailangan nilang makuha ang pinakamatibay na ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi, bago pa may mas masamang mangyari. Ang laptop niya, sabi ni Ami. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Nasa personal laptop ni Victor ang lahat. Ang mga email, ang mga bank transfer sa Azure Peak Holdings, ang kontrata ng takeover. Sigurado ako. Pero paano natin makukuha yon? Tanong ni Leo. Ang opisina niya ay parang fortress. May sariling security code at CCTV sa loob. Inaw na go. May isang paraan. Sabi ni Ami. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mapanganib na plano. Kailangan nating pasukin ang opisina niya. At kailangan kitang isama. Alam ni Leo na isa itong misyon na halos imposible. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ami, ang sakit para sa kanyang ama, alam niyang wala siyang pagpipilian. Sasama siya dito hanggang sa huli. Gamit ang kaalaman ni Leo sa mga blind spot ng CCTV at ang schedule ng mga nag-iikot na guwardiya, binuo nila ang isang plano. Si Isa ang magiging lookout nila mula sa labas. Nakikipag-usap sa kanila gamit ang maliliit na earpiece. Kinagabihan, sa ilalim ng kadiliman, ipinagpatuloy nila ang kanilang plano. Nakaitim na damit, para silang mga anino, na gumagalaw sa loob ng pamilyar na gusali. Matagumpay nilang narating ang 30th floor nang hindi napapansin ang code. Bulong ni Ami, naalala niya ang mga numerong palaging tinatype ng sekretarya ni Victor. Isang petsa. Sinubukan niya ang code. Click. Bumukas ang pinto. Pumasok sila. Ang opisina ay madilim at tahimik. Ang tanging ilaw ay mula sa syudad sa labas ng malaking bintana. Mabilis na pumunta si Ami sa mesa ni Victor at binuksan ang laptop nito. May password. Sabi niya, subukan mo ang Ricardo. Mungkahi ni Leo. Naisip ang pagka-ipokrito ni Victor.
Hindi gumana. Montenegro legacy? Hindi rin. Ano ang pinakaimportante sa kanya? Bulong ni Ami sa sarili. Ang paghihiganti. Tinype niya. Vengeance 1998. Ang taon kung kailan bumagsak ang negosyo ng mga Montenegro. Welcome, Victor Montenegro. Nakahinga sila ng maluwag. Inilabas ni Ami ang isang special USB na may software para kopyahin ang buong hard drive ng mabilis. Isinaksak niya ito. Nagsimulang umilaw ang maliit na indicator, kumukopya ng data. Bilisan mo, sabi ni Leo habang nagmamasid sa pinto. Nasa 80% na ang progress bar nang biglang click. Ang lahat ng ilaw sa opisina ay biglang bumukas. Isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Isang bitag mula sa isang pinto sa gilid ng opisina. Lumabas si Victor Montenegro. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang hepe ng security at dalawang malaking guwardya. Sa kanyang mga labi, isang ngiting tagumpay. Good evening, Ami. O dapat ko bang sabihing, sino ka man? Sabi ni Victor. Pumapalakpak ng dahan-dahan. At ikaw, Leo? Anong laking pagkadismaya. Akala ko pa naman isa kang matapat na empleyado. Bago pa sila makagalaw, hinawakan na sila ng mga guwardya. Bitawan niyo kami. Sigaw ni Leo. Ngumisi lang si Victor. Itinuro niya ang isang maliit na kamera na nakatago sa isang bookshelf direktang nakatutok sa kanila. Lahat ay nakarecord. Ang pag-break-in nyo, ang pag-access sa laptop ko. Isang perpektong ebidensya. Pumunta si Victor sa malaking screen sa pader at may pinindot sa isang remote. Lumabas ang isang video, pero hindi ito ang video ng kanilang pagpasok. Ito ay isang presentasyon dahil narito na rin lang kayo, sabi ni Victor. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling. Ipinakita niya ang isang pekeng profile ni Ami Mendoza, isang mahabang listahan ng mga petty crime at kaso ng panloloko. Isang perpektong gawa-gawang pagkatao. Si Ami Mendoza ay isang corporate spy na ipinadala ng kalaban. Paliwanag ni Victor na parang isang guro, at si Leo Corpuz sa kasamaang palad ay naging kasabwat niya. Marahil dahil sa pera o marahil dahil sa kahinaan sa babae. Tumingin si Victor kay Leo at ang kanyang mga salita ay naging parang lason. Sayang ka, Leo. Nagpagamit ka sa isang babaeng manloloko. Parehong-pareho sa nangyari sa iyo noon, hindi ba? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leo na parang isang malakas na suntok. Tumingin siya kay Ami. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagdududa at ang multo ng nakaraang pagkakanulo. Si Ami, habang pinipilit ko mawala sa pagkakahawak ng guwardya, ay nakatingin lang kay Leo. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagkakahuli sa kanya, hindi ang tagumpay ni Victor, kundi ang pagkawala ng tiwala ng nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya. Kinaladkad sila ng mga guwardya palabas ng opisina. Palabas ng gusali, itinapon sila sa bangketa na parang mga basura. Umuulan. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Ami. Si Leo ay nakatayo sa di kalayuan, hindi siya tinitingnan. Nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Lahat ay nawala. Ang ebidensya. Ang kanyang trabaho. Ang tiwala ni Leo. At sa gitna ng kanyang pagkasira, tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niyang sinagot ito. Si Isa. Amor. Umiiyak si Isa sa kabilang linya. Amor, ang board of directors nagpatawag ng emergency meeting. Inaprubahan nila ang emergency sale. Ibenta na nila ang kumpanya. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Si Victor ay nanalo. Iniwan ng ulan si Leo. Nabasang-basa hanggang sa kaluluwa. Naglakad siya ng walang direksyon.
Ang mga salita ni Victor ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. Nagpagamit ka sa isang babaeng manloloko. Parehong-pareho sa nangyari sa iyo noon. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik ng buong tindi. Ang imahe ni Clarice na tumatawa habang iniiwan siya ay hinaluan ng imahe ni Amy na nahuhuli sa akto. Naghalo ang katotohanan at kasinungalingan hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang paniniwalaan. Umupo siya sa kanyang maliit na apartment. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan niya ang paligid, ang mesang pinaggawaan nila ni Amy ng kanilang mga plano, ang upuang laging inuupuan nito. At sa isang sulok, nakasabit ang kanyang jacket. Ang jacket na ipinahiram niya dito noong gabing iyon sa rooftop. Kinuha niya ito. Mayroon pa ring bahagyang amoy ng pabango ni Amy. Isang amoy na hindi nababagay sa isang janitor, pero hindi rin naman niya pinansin noon. Napapikit siya. Naalala niya ang itsura nito sa rooftop, ang tapang nito sa bodega, ang lambot ng labi nito sa clinic. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Ang kanyang utak ay sumisigaw ng oo, ngunit ang kanyang puso ay bumubulong ng hindi. Hindi siya mapakali. May mali. May isang bagay na hindi magkakatugma. Ang pag-atake ni Victor ay masyadong personal, masyadong nakalkula. Bakit nito alam ang tungkol kay Clarice? Paano? Maliban na lang kung binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood muli ang mga kopya ng CCTV footage na nasave niya noong una siyang nagduda. Sinuri niya ang bawat anggulo, bawat segundo. Pinanood niya ang video ni Victor na kausap si Amy sa elevator. Pinanood niya ang video ng aksidente sa bodega. Walang bago, pero hindi siya sumuko. Sinubukan niyang tingnan ang mga footage na sa tingin niya ay walang kwenta, ang mga kamera sa parking lot. Pinabilis niya ang playback. Oras-oras ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas. Halos sumuko na siya ng isang pamilyar na kotse ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang kotse ni Victor. At ang taong kasama nito, si Attorney Delos Reyes. Ang araw ng pagkikita na kinuwento sa kanya ni Amy. Pinalaki niya ang imahe. Ang video ay walang tunog. Ngunit sa isang sandali, bago sila pumasok sa kanilang mga sasakyan, may iniabot na sobre si Victor sa abogado. Pagkatapos, may kinuha si Victor sa kanyang telepono at may ipinakita. Tumawa ang abogado. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Leo. Paano kung ginamit niya ang isang simpleng video editing software para isolate ang sandaling iyon? Pinalaki niya ang imahe hanggang sa naging malabo. Ngunit nakita niya ang hinahanap niya, ang refleksyon sa salamin ng bintana ng kotse. Hindi malinaw. Ngunit sa tulong ng software para sa pag-filter ng audio mula sa background noise ng parking lot, may nahagip siyang mga salita. Pira-piraso. Hostile takeover. Final phase. De La Vega girl. Doesn't suspect a thing. Old man. One final push. Nanigas si Leo sa kanyang upuan. Totoo ang lahat. Si Amy ay nagsasabi ng totoo. At si Don Ricardo, ang buhay nito ay nasa panganib. Ang pagdududa sa kanyang puso ay napalitan ng matinding pagsisisi. Naging duwag siya. Hinayaan niyang kainin ng nakaraan ang kanyang pagtitiwala. Iniwan niya si Amy sa sandaling pinakakailangan siya nito. Walang pag-aaksaya ng oras, tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo palabas ng kanyang apartment. Kailangan niyang mahanap si Amy. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang puso ay puno ng isang layunin. Saan ito pupunta? Wala itong pera. Wala itong matutuluyan. Inisip niya ang kwento nito, isang babaeng lumalaban para sa kanyang pamilya. Saan nagpupunta ang mga taong nawalan ng lahat, ngunit hindi pa rin sumusuko. Pumunta siya sa mga lugar na abot kaya. Mga terminal ng bus, mga parke, mga simbahan, at sa wakas, sa isang waiting shed ng bus sa EDSA. Sa gitna ng ingay ng trapiko at ng patuloy na pagbuhos ng ulan, nakita niya ito.
Nakaupo, nakayuko, yakap-yakap ang sarili laban sa ginaw. Ang dating prinsesa, ngayon ay mukhang isang pulubi na walang tahanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya napansin ni Ami hanggang sa tumayo siya sa harap nito. Nang iangat ni Ami ang kanyang mukha, nakita ni Leo ang mga mata nitong namumugto sa kaiiyak. Pula, pagod, at walang pag-asa. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Sa halip, dahan-dahang lumuhod si Leo sa basang sahig sa harap ni Ami. Hindi niya alintana ang mga sasakyang dumaraan o ang mga taong nakatingin. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Ami. "Patawarin mo ako, Ami," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pagsisisi. Naging duwag ako. Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan. Tinitigan niya ito diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nababasa na rin ng ulan at ng luha. Ngayon, hayaan mong itama ko ang lahat. Humigpit ang hawak niya. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Hindi lang ang kwento ng kaibigan mo. Ang kwento mo, handa na akong makinig. Nakatitig si Ami sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang bawat salita ni Leo ay parang gamot na dahan-dahang naghihilom sa sariwa niyang mga sugat. Sa gitna ng malamig na ulan at ng kanyang nawasak na mundo, ang pagbabalik nito ay isang mainit na sinag ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang hininga na kanina lang ay puno ng bigat. Ngayon ay may kaunting gaan. Ito na ang tamang panahon. Wala nang dapat itago. Ang kaibigan na tinutukoy ko. At simula niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw sa gitna ng ingay ng EDSA. Ang tagapagmana ng De La Vega Holdings ay ako. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Leo. Ang pagkalito. At pagkatapos, ang unti-unting pag-unawa. Ako si Amor de la Vega. Walang salitang lumabas sa bibig ni Leo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ang kilos ni Ami na hindi pang janitor. Ang determinasyon nito, ang personal na galit kay Victor, lahat ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang babaeng minahal niya bilang si Ami, ang simpleng tagalinis, ay ang prinsesang nawawala. Hindi siya nakaramdam ng galit dahil sa hindi nito pagsasabi ng totoo. Ang naramdaman niya ay paghanga. Isang matinding paghanga sa tapang nito na talikuran ang lahat para sa kanyang pamilya. Tumayo si Leo at hinila siya patayo. "Amor," sabi niya. Binibigkas ang pangalan na parang isang panalangin. "Kailangan nating kumilos. Ngayon na." Dinala ni Leo si Amor sa apartment ni Isa, kung saan ligtas sila pansamantala. Doon, pinagsama-sama nila ang lahat ng hawak nila. Ang larawan ni Victor, kasama si Attorney De Los Reyes, ang audio recording na nakuha ni Leo, at ang lahat ng impormasyong naipon ni Amor sa loob ng kumpanya. Hindi ito sapat para sa isang kaso sa korte, ngunit sapat na ito para maghasik ng pagdududa. Ang emergency shareholders meeting ay bukas ng umaga, sabi ni Isa, habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Ipipresenta ni Victor ang offer mula sa Azure Peak Holdings dahil sa pagnanakaw mo at sa pagbagsak ng stocks. Itutulak niya ang board na tanggapin ang offer para mailigtas daw ang kumpanya. Isang perpektong krimen, sabi ni Leo. Kamao ay nakakuyom, pero may isang bagay silang hindi inaasahan, sabi ni Amor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa apoy ng isang mandirigma, hindi na ng isang biktima. Ang pagbabalik ko. Binuo nila ang isang desperado ngunit matalinong plano. Isang plano na nakasalalay hindi lang sa ebidensya, kundi sa timing at tapang. Kinabukasan, ang conference room ng De La Vega Holdings ay puno ng tensyon. Naroon ang buong board of directors, mga abogado, at ang kinatawan ng Azure Peak Holdings. Sa gitna ng lahat, si Victor Montenegro, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ay nagbibigay ng kanyang presentasyon. At sa kasamaang palad,
Dahil sa sunod-sunod na problemang ating hinarap, kabilang na ang corporate espionage na kagagawa ng ating mga dating empleyado, sabi ni Victor. May pekeng lungkot sa boses. Ang tanging paraan para makabangon ay ang tanggapin ang alok na ito. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Nag-uusap-usap ang mga board member. Mukhang sang-ayon na ang karamihan. Handa nang pumirma si Victor sa mga paunang dokumento. Nang biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na pagbukas, hindi katok. Ang lahat ng mata ay napalingon sa pinto. At doon, nakatayo si Amor de la Vega. Wala na ang gusgusing uniforme. Wala na ang magulong buhok. Sa halip, suot niya ang isang eleganteng pulang damit na nagpapatingkad sa kanyang lakas. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang paglakad, papasok sa silid ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Sa kanyang tabi, nakasunod si Leo Corpuz, hindi bilang isang janitor kundi bilang isang tapat na kapanalig. Ang lahat ay natigilan. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Ang mukha ni Victor ay nag-iba ng kulay. Mula sa pagiging kampante, ito ay naging maputla, puno ng gulat at galit. Amor, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Ito ay isang closed-door meeting. Talaga ba, Tito Victor? Sagot ni Amor. Ang pagbigkas sa salitang tito ay puno ng pang-uuyam dahil sa pagkakaalam ko, bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Ricardo de la Vega, may karapatan ako sa lahat ng meeting na kinasasangkutan ng kinabukasan ng kumpanyang ito. Naglakad siya papunta sa harap. Diretso sa tabi ni Victor. Hindi niya ito tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa board of directors, mga ginoo, mga ginang, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Bago po kayo pumirma sa anumang kasunduan, mayroon lang po akong ilang bagay na gustong ipakita at iparinig sa inyo. Sa isang senyas, pumasok si Isa, dala ang isang laptop. Isinaksak niya ito sa projector. Unang lumabas ang litrato ni Victor, kasama si Attorney De Los Reyes. Sunod, ipinarinig ni Amor ang audio recording mula sa parking lot. Pira-piraso, ngunit malinaw ang mga salitang hostile takeover at De La Vega girl. Ang mukha ng mga board member ay nag-iba. Ang pagdududa ay nagsimulang mamuo. Ito ay paninira lamang, sigaw ni Victor. Gawa-gawa lang yan. Wala kayong matibay na ebidensya. Wala nga ba? Tanong ni Amor, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Victor diretso sa mata. Kung ganoon, bakit hindi natin tanungin ang bangko sa Switzerland kung saan napupunta ang lahat ng kickback na natatanggap mo mula sa Azure Peak Holdings? Iyon ang huling baraha. Isang bluff, ngunit base sa biglaang pagkasindak sa mukha ni Victor, alam ni Amor na tumama siya sa bullseye. Nawala sa sarili si Victor. Ang kanyang maskara ng pagiging isang sopistikadong businessman ay tuluyang gumuho. Sa purong desperasyon, hinablot niya ang isang matulis na letter opener mula sa mesa. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Amor at itinutok ang letter opener sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, sisirain ko na lang. Ang buong silid ay napuno ng sigawan at takot. Si Amor ay nasa panganib. At si Leo, na nakatayo sa kabilang dulo ng mesa, ay kailangang gumawa ng isang desisyon na maaaring ikabuhay o ikamatay nilang lahat. Ang hangin sa conference room ay tila tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa eksena sa harap. Ang baliw na si Victor, ang matapang na si Amor, at ang matalim na letter opener na nakatutok sa kanyang leeg. "Victor! Bumitaw ka!" sigaw ng isang board member. "Manahimik kayo!" ganti ni Victor. Mas lalong humihigpit ang pagkakahawak kay Amor.
Lahat kayo, mga walang utang na loob. Ang pamilya ko ang dapat na nasa posisyon na ito. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Amor ay nakahanap ng isang kanlungan ang mga mata ni Leo. Nakita niya ang takot doon, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Tiwala. Sige, Victor, sabi ni Amor. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Nanalo ka na. Ano ngayon? Itutuloy mo to. At magiging mamamatay tao ka na rin. Bukod sa pagiging isang magnanakaw, ang mga salita ni Amor ay isang diversion. Isang paraan para makuha ang atensyon ni Victor. Habang nagsasalita siya, si Leo ay dahan-dahang gumagalaw sa gilid palayo sa paningin ni Victor. Huwag mo akong kausapin na parang kilala mo ako, sigaw ni Victor. Ang laway ay tumatalsik. Pero kilala kita, Victor, sabi ni Amor. Kilala kita bilang ang taong tinuring ng ama ko na parang tunay na anak, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong sinira ang lahat ng tiwalang iyon sa pag-atake sa ego ni Victor. Nagtagumpay si Amor. Sa isang sandali ng galit, bahagyang inilayo ni Victor ang kanyang ulo para sumigaw pabalik kay Amor. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Leo. Sa bilis na hindi inaasahan mula sa isang simpleng maintenance head, kinuha ni Leo ang isang mabigat na pitsel ng tubig mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa salamin na bintana sa likod ni Victor. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa buong silid. Sa gulat, napalingon si Victor. Sa eksaktong segundong iyon, gamit ang siko, sinuntok ni Amor nang malakas ang tagiliran ni Victor. Napabitaw ito sa sakit. Kasabay noon, sumugod si Leo at tinulak palayo si Victor mula kay Amor at sinunggaban ang kamay nitong may hawak na letter opener. Nagpambuno sila sa sahig. Ngunit si Victor, nasanay lang sa pag-upo sa opisina, ay walang laban sa lakas ni Leo na hinubog ng mabibigat na gawain. Mabilis na napilipit ni Leo ang braso ni Victor at nakuha ang armas. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga security guard na naalertuhan na pala ni isa kanina pa. Dinakma nila si Victor. Ang dating hari ng pananalapi ay isa na ngayong talunang kriminal na kinakaladkad palayo. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, tumingin siya kay Amor na may sukdulang pagkamuhi. Ngunit si Amor ay hindi na natatakot. Nang tumahimik na ang lahat, tumakbo si Amor papunta kay Leo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Lagi, sagot ni Leo. Hinahaplos ang kanyang buhok. Makalipas ang ilang linggo, maraming nagbago. Si Victor at Attorney De Los Reyes ay nahaharap sa maraming kaso. Ang tangkang hostile takeover ay napigilan. At sa isang maliit na milagro, si Don Ricardo de la Vega ay nagising mula sa kanyang koma. Sa silid ng ospital, hinawakan ni Amor ang kamay ng kanyang ama. Narinig ko ang lahat ng ginawa mo, anak. Hirap na sabi ni Don Ricardo. I'm so proud of you. Ang mga salitang iyon, ang pinakamahalagang gantimpala para kay Amor. Nang bumalik si Amor sa De La Vega Holdings, hindi na bilang isang espiya, kundi bilang ang bagong acting CEO. Ang kanyang unang memo, isang malaking aumento sa sahod at karagdagang benepisyo para sa lahat ng empleyado sa janitorial at maintenance department. Sa kanyang unang board meeting, tumayo siya sa harap. Hindi na ang pasulpot-sulpot na tagapagmana, kundi isang lider na may paninindigan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Leo Corpuz, hindi na bilang janitor, kundi bilang ang bagong Head of Employee Relations and Welfare, ang tulay sa pagitan ng management at ng mga manggagawa. Kinagabihan, muli silang umakyat sa rooftop ng gusali, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang hindi inaasahang koneksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba, parang mga hiyas sa isang madilim na tela.
Sigurado ka na ba sa akin? Tanong ni Leo habang nakatingin sila sa tanawin. Isang hamak na maintenance man lang ako. At ikaw na ang reyna ng lahat ng ito. Lumingon si Amor at hinawakan ang kanyang pisngi. Tinitigan niya ito ng may pagmamahal na hindi na kailangang itago. Hindi kita minahal dahil isa kang janitor, Leo. At hindi mo ako minahal dahil isa akong tagapagmana. Sabi niya, minahal kita bilang ikaw. At minahal mo ako bilang si Ami, ang babaeng walang-wala. Doon tayo magsisimula, mula sa puso. Sa ilalim ng mga bituin, sa tuktok ng kanilang mundo, sila ay naghalikan. Isang halik na hindi na ninakaw, hindi nadala ng takot o panganib. Isang halik na puno ng katotohanan, paghilom, at ang pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang kwento ay hindi natapos doon. Ito ay nagsimula pa lang, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral ng kwento natin ngayon ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa pangalan na kanyang dinadala, kundi sa tibay ng kanyang puso, sa kanyang paninindigan para sa tama, at sa kakayahan niyang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at napulutan ninyo ng aral ang kwento ni Amor at ni Leo. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang love story? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.